Yun. Konnichiwa, this is Nino, a direct distributor of Lifestyles PH, a Nature Algorgan, an Earthshock enthusiast. So, may bago na naman po tayo mga episodes na nilikom ng ating old friend na naman natin. Ayan, si Dr. Tomoko Chiyo ng Crazy Ones. At sigurado sa lahat ng mga data na nakuha, na nakalap niya, talaga saktong-sakto ito para sa mga individual kaysa na riyan ang nasa order of battle. Ayun. So, bago natin simulan ng palatuntunan na to sa remake, well, sponsored by Sagol na Aling Bebang. Kapag nainom mo talaga yan, talagang ibang na lang. Ngayon, sa segment na to ay talagang medyo, hindi lang pala medyo, talagang nasa critical state na nga ang i-share ko sa inyo. So, bagong lahat, disclaimer muna po tayo. If any one of you has an ideological differences and having a dislike in this segment, so please do not disrupt the program and you can leave now. If you wish to continue, we strongly advise that we have to proceed with caution. Viewer discretion is advised. So, huwag na natin patagalin at sisimulan na natin ang panibagong episode dito sa remake na to. So, on the 5th episode of Ninja's Rebels Remake, Season 4 known as The Real Toxicity. Oh, so yun na nga. Base dito sa mga datos na nilakap na sa atin ng lahat ng mga friendlies ko sa across every corner of the globe, lahat. Baka nga siguro sa sobrang dami ng mga toxic na bagay na nakuha, malamang may maiiyak at may matatamaan dito eh. May maiiyak at talaga may iiyak talaga. O baka may matatamaan. Kaya sabi nga ni Ted Filon, bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magagalit. So ito, bakbakin na natin at ito ay hango. Ito pala ay hango sa sinasabi nating the toxic Filipino community. So, ano-ano ang mga yon? So sa binigay sa akin na data, medyo random eh. Random lahat ng mga nakalakap dito eh. Kagaya nung nandito. Sa unang talata na to, ayan, nasa screen. Sa sobrang sama ko sa kwento mo, pangalawa na lang sa akin si Satanas. Ayun nga eh, speaking of yung pag naataligot, ikukwento po kani-kanino, kung ano mga kasiraan ko, lahat, yung mga nagagawa mo, mga so-called mga katuntuan sa kapwa, lahat. Which is napaka-toxic naman sa kapwa mo yan. So, ito pa, ito pinaka-twist. Yan, halimbawa ito, kwento mo nga yung masamang ugali ko. Malamang kwento mo nga talaga yan eh. Alangan naman ang anghel ako dyan at ikaw naman na feeling banal na ugaling kanal, ligaw na manananggal. That rhymes. Kaya nga sa mga tao dyan, kaya nangyayari dyan na dahil naman sa dila na yan, sa lintik na dila na yan na kung ano-ano mga nasasabi, masakit talaga yan eh. So minsan kaya nag-aaway-away away-away lahat ng mga tao dyan dahil sinisiraan yung isa, sinisiraan yung ano, hanggang sa dumating sa nakadating sa tao na iyon na sinisiraan ng isang individual. So kaya nga minsan tayo nagiging masama sa paningin ng iba dahil sa maling kwento ng mga aso. Hindi ko alam kung kasi dalawa to eh, isang asong lobo ba dyan o isang asong ulol. So ano pa bang mahita sa mga ganyang bagay na yan? At hindi lang yan, napaka-toxic na bagay na sisiraan mo yung mga ganyang bagay or ano pa ba? Talagang masakit eh. Talagang as in masakit sa kalooban niyan yung sinisira mo yung isang individual. O, di ba?
So ano pa ba? Dito? Huwag na natin gagawin lahat ng mga ganyang klaseng katoksikan at iwasan natin para hindi na tayo maapaminsala pa. Tapos, susunod dito, may mga tao talagang ginagawa ang tanga dahil sa alam nila mabait ka, yung inaabuso ka, tapos kapag natututo ka, sabihin nagbago ka. Yan ang pinakamasakit sa part yung tipong na dating nabubuli ka, natuto ka lumaban. Habang buhay? Habang buhay, bubulihin ka na lang ng mga yan? No. Kaya nga sabi ko, pwede ko rin taplayin yung mga yan. Lingwahe, labas sa lingwahe. At saka sinasabi mong, sinasabihan ako na iba raw ang paglalait sa pagsasabi ng katotohanan. Shut the bloody hell up, you creepy little bastard. Alam mo, kung ganyan din lang ang pag-iisip mo kasi, malamang malapit ka na makakarma dito sa mga yan eh. Kaya iwasan natin ng mga ganyang klaseng bagay na pagiging toxic mo sa kapwa mo. So, ang susunod dito sa mga yan, mas pipiliin ko na lang na maging masaya para mas lalong mainis ang mga paelamero, chismoso at inggitero. Kaya ngayon lahat ng mga inggiterong kagaya ng isang individual galit na galit, hindi matanggap, inggit. Ikaw na nga nagsabi yan yung inggit nakakamatay. Kaya nga sabi ko nga mahirap talaga mag-post lahat ng mga achievements sa social media. Bakit ka mo? Kasi baka nga ikastrop ng isang kalaban na taga sanlibutan ewan ko. Sanlibutan man o hindi, bahala na o sino. Basta ang importante, masama pa rin ang nakikialam sa buhay na may buhay, yung marites, tolits, yung inggitero, at kung ano-ano pang mga katoksikan na ginagawa mo sa kapwa. Agreed? Good. So ito pa, sasabihin daw may kinakapitan daw or so on and so forth. Sasabihin may kapit daw ang isang individual sa kanya sino, tapos yung isa kapit daw sa mga relative, ganun. For your information, yung sinasabing kinakapitan ko, sila yung mga instrumento na pinadala ng Diyos sa akin. At hindi kung sino-sino nilalapitan ko na basta-basta. Kasi, yung mga tao sinasabi mong kinakapitan ko, sila yung totoong nakakalam. Sila yung nakakalam ng totoong pagkatao. Kaya, hindi ka authorized sa manghusga ng kapwa. Hindi lang yan. Wag na wag tayong masyadong maging toxic sa mga ganyang klaseng tao sa bagay na yan. Kasi nakakaano na yan At hindi lang yan. Yung sinasabi mong nararapat ba ito o hindi nararapat? Sige, ikaw ang magsabi. Nararapat ba yan? O di nararapat na siraan mo ang isang individual sa ibang tao? Nararapat ba? O hindi nararapat pagbanta mo ang isang individual? Lalo pat hindi mo na siya kaya siraan, magre-record ka pa ng mga tao na para magagalit sa akin. Huwag ganon. Yan ay isang uri ng katoksikan na dapat mong iwasan sa sarili mo. Dapat nga maging masaya ka pa nga dahil lahat ng mga bagay na nangyayaring positibo nangyayari sa akin, kaso hindi. Ikaw yung tipo na tao na nanghihilap at nangahatak pababa Ano ka? May crab mentality ka? At ito pa, yung sinasabi daw na gumagawa ng labag. Sino kaya coming from you Sino kaya yung gumagawa ng labag Sino kaya gumagawa ng labag sa atin na kaya yung taong sinisiraan mo? O yung ikaw na mismo na naninira
sa kanya, sa ibang tao. Kaya nga eh, alam mo, nakakatawa dito, nakakatawa dito eh, kung sino yung ano, kung sino yung naturingan na ano eh, wala talaga. Kumbaga sabihin natin, kulang ng kapasidad ng utak niyan eh. Para ba yung utak mo, speaking of utak mo talaga eh, utak mo talaga may ubo. At isa pa mga kamongols, yung tipo na ano eh, na hindi talaga kinaya ng kapasidad ng utak na isang individual na to, na kapag hindi kaya manipulahin, ang gagawin, tuturing ang kaaway, maninira ka, ganun lang. Tapos magkakalat ng mga maling kwento sa mga ibang tao para ano, mag-recruit ng mga ano, para awayin din ako, sirahan din ako. No. Alam mo, eto sasabihin ko, eto. Tsaka ano pa ba siya sabing pa-victim? Wow, very good ah. Ikaw na, ang individual na to, na tipo na buging, pero siya pa ang galit. Diba? Kaya nga, tsaka yung mga tao masyado nagpapaniwala sa sarili, nagpapaniwala dyan sa sabi-sabi, walang bike sa sarili yan. Kaya lang, for your information, yung mga naniniwala lang laman sa mga pa-victim na taong tulad mo, eh yung kasing level lang naman ng utak mo, na kasing kitid lamang ng hibla ng buhok o ng molecule ng pag-iisip mo. So ito pa isa. Kaya wag nating susubukan na maipagbardagulan sa isang individual na parang lagi nila siya sabi ni Atty. Gadon na bobo. As in bobo nga eh. And speaking of bobo, yung pagiging bobo, isa rin pagiging toxicity yan eh. Toxicity at its finest. Kaya, eto, ayan. Hindi alam na isang bobo na bobo siya. The mere fact na sila pa malakas ang loob magsalita, confident sa sarili, opinionated, but lack of self-awareness. Why it is very dangerous? Kaya nga, bakit delikado? It is because ang lakas ng boses ng mga taong walang laman ng isip, parang lata. Yun eh, yan ang masaklap dyan. Yung taong ano, walang laman ng utak, pag pinupo, wala talaga eh. Tunog lata eh. O, diba? So, yung mga klaseng bagay, wag na nating iwasan. Wag na nating i-entertain yung mga ganyang klaseng tao na saksakan ng baba ng IQ o saksakan ng baba ng level. Kasi may stress lang tayo dyan. Bahala siya magalit lalo siya. Baka sa sobrang ngit-ngit niya, sa sobrang galit niya sa mga dahil sa mga bagay na dinitibang ko, baka mabalita na lang yung taong galit sa akin, medyo inakarma na eh. So wag na nating i-entertain ng mga ganyang klaseng bagay. Agreed? Good. So sunod pa rin dito, ayan, nasa screen, eto, yung mga tipo ng mga tao na toxic, kapag medyo hindi na talaga nakinaya yung ano, dadaanin, maghahamon ng suntukan, maghahamon ng away, mahilig magbenta ng away. Eh kaso nangyari, ang masama pa doon, pag may nakahanap na katapat yan, malamang karma nga abutin yan. Kaya yung mga ibang individual na naghahamon sa akin dyan, nasuntukan o kung ano na mga walang katorya-toryang bagay, etong advice ko sa'yo. Ayan, nasa screen. You may challenge my rank,
but my integrity can stand with any officials, generals, or even the flag bearer. Unfortunately for you, the same doesn't apply. No rank, imbecile, shaky integrity, and a reputation of being a narcissist, cowardice, manlalaglag, pathological liar, and a crybaby. Kaya, in other words, wala akong rason para patulan ng mga agayan mo na saksaan ng baba ng level mo. Hindi ako bababa sa level mo. At hindi lang yan. Kasi sabi nga ng mga magulang ko noong nakaraan, pag pinatulan mga ganyan, sabi nga, the doer and the receiver are the same sinner. Kaya, yung mga ganyang toxicity, iiwasan ko na yung ganyan. Tapos, sunod, yung mga tao na nagbabalak ng hindi maganda, laban sa akin, yung magpaplano, magbalak ng maganda, yung mahilig masinungaling at manipula ng kahit na anong bagay, o ito, sasabihin ko sa'yo. Ayan. Maaari kang magbalak o magplano ng masama, magsinungaling at manipulahin lahat ng gusto mo. Ngunit ang mundo ay may sariling kaparaanan ng pagbabalanse ng mga bagay. Ang bawat aksyon ay may reaksyon. Ang bawat panlilinlang sa kalaunan ay mahahanap ang refleksyon nito. At ang bawat na malupit na gagawin mo sa kahit na sino dyan, particular na ako, ay makakahanap ng daan pabalik sa'yo. Maaari mong isipin na hindi ka mahahawakan, ngunit hindi nakakalimutan ng karma. Matyaga naghihintay, tahimik, at pagkatapos naghahatid, hindi nagmamadali. Kaya nga, kayo yung sinasabing yung parusa sa'yo ng galing sa Ama, sa Diyos, hindi ngayon, hindi bukas, baka pagdating ng araw, sa araw ng paghukom. Dalawang bagay lang pwede mong papupuntahan dyan. It's either muling pagkabuhay sa buhay or muling pagkabuhay dun sa atulan. So ibig sabihin, lahat ng mga kanyang klaseng katoksikan ay wag nating gagawin sa kapwa. Kaya kung ako sa'yo, if I were you, tigil-tigilan na natin lahat ng mga kanyang klaseng bagay na yan. So ibig sabihin, lahat ng mga ganyang klaseng toxicity, hindi dapat ino-honor yung mga yan. Tapos, and besides, eto pa, kapag ba pinansin kita, kapag pinansin ko kayo at gumanti ako sa mga ginagawa nyo sa akin, magkakapera ba ako? Hindi naman, di ba? So, alam nyo na kung bakit may dahilan kung bakit wala akong pakialam sa'yo. And take note, hindi kahit sinong individual sa sanlibutan na to, na kahit ikaw ang may final word sa buhay ko. Ang Panginoong Diyos yun. Ang Panginoong Jesucristo yun. Kaya masama nga doon sa mga individual. Ayan, may pahabol pa nga pala dito. May pahabol nga pala dito na about dito sa pagiging pagiging toxicity, about yung banal-balalan, yung tipong alam ng yung tipong talagang masakit tong sasabihin ko talagang eto, wag nila akong huhusgahan kung hindi ako nagsisimba o nagsasamba. Ikaw nga, laman na simbahan o sambahan pero ang ugali mo talaga, sabihin na lang natin, pangalawa na lang si Satanas sa'yo sa asamaan. Kaya better advice, magbago ka na ng ugali mo. Alisin mo yung pagiging toxic mo sa kapwa mo. Kasi baguhin mo na ugali mo dahil pinapalakpaan ka na ni Satanas dahil sa atarantaduan mo. At paalala,
May golden rule tayo na dapat sinusunod. Kung ano ang ginawa mo sa ibang tao, ay siya ring gagawin. Parang ano eh, parang nasa dulo ng ano ko eh. Huwag mong gagawin sa iba ang ayaw mong gawin sa'yo. Eto, ang mission ng isang Maverick Hunter na to ay itibag lahat ng kahit anumang klaseng mali na nakikita ko dito at nakakasagupa ko dito sa sanlibutan na to. Kaya ulitin ko sa'yo, tanggalin mo na yan sa katawan mo, pagiging toxicity mo. Tapos, so this has been the real toxicity that had been tackled in this segment. So, we have to end this vlog for now. So, this is Nino, a direct distributor of Lifestyle PH, a natural alcohol gun, an airsoft enthusiast. So, like, share, and subscribe sa lahat ng mga panibago nating videos dito sa Ninjo's Reverse Remake, Pelgian Reviews, Reaper Scraps, anything but YG Shorts. So, almost there mga kapatid. Baka nga pagdating ng bonus, baka may upload ako ng mga pellet gun, ng mga bagong models ngayon. So, hintay-tay lang po natin. At, syempre, siguro yun. So, diba? Kaya, enjoy. Siguro sa vlog. God bless.本日の動画は以上です。ヒューマンバグ大学では闇をテーマに様々な物語を展開していきます。他の動画もぜひ。